Continue natin yung discussion dun sa DLL. So ngayon, nandito ulit tayo sa DLL. Kunyari, yung developer nito, nag-add ng functionality. Let's say gumawa siya ng function naman na, let's say, multiply nums. Ganun din, no? By val n1 as integer, by val n2 as integer. And integer ulit siya. Multiply nums equal to n1 times n2. So, dinagdag natin to. So, ang goal natin ngayon sa video na to is i-replicate yung nire-report nilang problem na kapag may ginalaw sa DLL, ayaw nang gumana nung exe. So, ang una natin kailangan gawin is i-replicate yung problem. So, ngayon, nag-add ako dito, multiply nums, i-recompile ko ngayon to. Tatabunan ko yung existing ko. So, yan, tatanungin if you want to replace. Sabihin ko lang na, yes. So, replace. So, kinlose ko na yan. Now, ikaw, balik ka rito, ikaw yung programmer ng yung standard exe na gumagamit ngayon ng DLL. Now, wala pa akong gagalawin dito. I-reload ko lang to. Tingnan natin, gagana pa rin ba to? So, pag nira natin, lumalabas pa rin naman to. Halimbawa, 5, 6. Nagana pa rin. So, ano kaya yung sinasabi nila na pag nag-recompile, hindi na siya nagana? Kasi kung titingnan mo rito sa project references, ito, yun pa rin, di ba? So, wala naman nagbago. So, hindi ito yung senaryo na pag merong ginalaw, ay nabe-break. So, meaning, merong specific dapat na changes para mag-break. Okay, so try natin yung gawin. Testingin natin. Sara natin ulit ang project. Since na-prove natin na kung yung change ay ganun lang, nag-add ng functionality yung developer ng anong library, hindi naman na-break. So, hanapin natin, ano ba yung nagkokos nung break na yun? So, ngayon, meron tayong inad na multiply nums. Paano kung halimbawa sinabi natin, teka, gawin ko kayang mult na lang ito. Although hindi naman natin ginagamit ito, tingnan natin, mabe-break kaya ito. Save natin. And then, compile ulit natin. Tabunan natin siya. So, hindi niya makita to. Of course, pinalta natin. So, tatanggalin lang natin ulit ito. Delete. And then, save natin. Compile ulit. Yes. Close ko ulit. Tingnan natin ngayon. Gagana pa rin ba to? Gagana ka pa rin ba o hindi na? So, nagana pa rin. So, 7, 8. So, nagana pa rin. So, hindi pa rin ito yung solution. By the way, testing tayo ng testing sa BBE. Kunyari, compile na rin natin to para madali. Gawin natin exe yan. Close natin to. Para later ang testing natin ay ito na lang. So, yan. Okay, so balik tayo dito sa library. Nakita natin na yung changes na yon hindi kasi tayo affected kasi ginagamit lang natin add nums. Now, paano kung halimbawa pinalitan natin to? Halimbawa, ginawa ko siyang add underscore nums. Ito, pinalitan ko din. Add underscore nums. Tapos ito, halimbawa, binura ko. Sinave ko siya. Kinumpile ko ulit yung library. Tinabunan ko lang yan. Close natin. Para natin tong exe. Ano mangyari? So, 7, 8. So, yun. Ito yung sasabi nila na nabe-break na. Kasi, yung ginalaw natin is a breaking change. Kasi pinalitan natin yung pangalan ng method na ginagamit natin. Kasi kung titingnan natin ulit itong project na to, ang lalabas dito, ginagamit kasi natin add nums. Hindi natin alam, pinalitan na pala. Now, hindi naman natin minsan may iwasan na magpalit-palit niyan. Paano mo natin isi-safeguard? Or mabigyan man lang tayo ng warning na kung ako yung library developer, malaman ko na meron akong tatamaan. So, gawin natin ganito. Kunyari, nag-adjust tayo dito. Tingnan muna natin kung valid pa rin yung references natin dito. So, okay pa, naka-point dito. Try natin ngayon kung tatanggalin natin to kung lalabas sa IntelliSense. Ayun. So, nakita naman niya, ito na yung bagong signature. So, add nums. Try natin kung gagana siya. Lumabas pa rin yung window. Type tayo ng value. Yan, 13.
Para hindi tayo mahirapan, gawin na natin default yan. Para hindi tayo paulit-ulit ng tinatype. Okay, so gawin natin halimbawa 5, halimbawa 7. Ayan, para lang meron tayong default and then compile natin to. So, ito ulit yung standard exe na pinalitan natin. Para pag-run natin, click lang, gagana. Now, balik tayo dito sa library. Kung tayo malaking team, paano natin i-prevent yun? Kasi minsan, hindi natin alam kung ano yung ginagamit sa code. Na-break pala natin. So, pag pumunta tayo, pwede ka rito mag-right click, Mathlib Properties. Yan. Nandito rin yan. Project Properties. Ito rin yan. Now, sa DLL, meron kayo makikita rito na component na tab. Meron ditong version compatibility. By default, project compatibility yan. Kaya kahit anong gawin mo rito changes sa project, hindi yan mag-error kasi nga project compatible. Kung ano gawin mo sa project, gagana sa kanya. The way kung paano tayo mabigyan ng warning is isiset mo tong binary compatibility na to. And then ipo-point mo siya kung nasaan yung DLL mo. Now normally nasa ibang lugar to, pero in this example, gamitin natin yung kung nasaan siya nakasave, which is to. Kung ano exactly yan. Tapos i-okay natin. Now, pag yan, ginawa mong ganyan, normally, wala naman yung magiging issue. Kasi wala pa tayong breaking changes. Now, ang gawin natin, balik natin to. Tinanggal ko yan. Save natin. Tingnan natin. Pag kinompile natin, kung ano mangyayari sa kanya. Ayan. So, may lumalabas na warning. Ang sasabi niya rito, ayun o, yung add nums, nakita niya rito sa module na to. Kaso, meron tayong breaking compatibility. I-explain naman niya kung bakit. Yung function na, itong C function na class, hindi na niya masusupport yung ating gumagamit niyan. Kasi nga, iniba na natin yung pangalan niya. So, pwede mo i-cancel yan halimbawa, tapos ibalik mo. Pero, kung halimbawa gusto mo pa rin mag-proceed, so i-correct natin to. Kung gusto mo mag-proceed pa rin, i-compile mo yan and then, sasabihin mo lang siya na, yes, break yung compatibility, okay lang sa akin, parang i-announce ko na lang yan. So, okay natin. Yan, warning ang kanya ulit. Incompatible na yan, yung sa dating ginagamit. Ayan, in-explain naman niya, yung project name ng gumagamit yan, maapektuhan. So, continue lang natin. Close natin ulit. So, pag naroon natin yan, of course, mag-error na yan. Pero at least na-warningan tayo na magkakaroon ng breaking compatibility. So, pwede mo ngayong kausapin, let's say, yung application developer na ito yung breaking changes, paki-adjust yung code. So, assuming nagawa na niya yan, tapos nirecompile niya yung code niya. Ayan. So, run ulit natin. Yan. So, okay na ulit. So, ito yung mga sinasabi nilang reason bakit ayaw nilang gumamit ng DLL. Kasi may na-encounter sila mga ganong problem na ayaw nang gumana ng exe. Pero kung nakita nyo naman dito, kung naintindihan natin kung paano gagamitin yung binary compatibility, madali namang solusyonan yung mga problem na yun. So, yun.